Hello! Magandang gabi sa inyong lahat. So, meron tayong re-reactan. Actually, hindi ko naman na masyadong ipi-play. 'Di ba? Bibigyan ko na lang na reaction itong video na nakita ko kay Sir Donsky tsaka Kuya Red. Katulad nito na ito yung video ni Sir Donsky. Ito yung sa gubat. 'Di ba? Ipi-play mo yung sa gubat, 'di ba? Ito yung content niya sa gubat, oh. Na to be fair, nung pinanood ko to, hindi ko naman pinanood siya ng buo. Kinalahati ko lang. Maganda. Maganda yung video ni Sir Donsky. Napukaw yung attention ko. Just imagine, pinapanood ko pa lang tong video na to. Try nyo. Siguro mga 20 minutes. Hindi nyo mamamalayan 20 minutes na. Kaya naman palang gumawa ng ganitong video, men, eh. Although na may mga scene dito sa video na to na ano yun guys, yung parang gumaganon-ganon siya, pero makikita mo dito na kaya naman pala nilang gumawa ng video ng zero fake. 'Di ba? Interesting to mga ganito. May tawag dito sa video na to, eh. May mga gumagawa ng video na yan, yung mga camping. May gumagawa ng video, matataas ang views. 'Di ba? Na may nag-forward kasi sa akin. Ay, actually, hindi forward pala, kinoment sa akin. Sino ba yung nag-comment? Shoutout doon sa nag-comment sa akin, ha? Yung nagsabi na, si Donsky nag-video ng camping. Sinilip ko. Okay naman. 'Di ba? Naging interesado din ako doon sa ginagawa niya, yung may nagluluto-luto siya dito, men, eh. Nasaan na ba 'yon? Puro ads naman. Pero okay lang, sige. 'Di ba? Ayan, meron siya ditong mga ginagawa. Tingnan nga natin yung sinasabi niya. Ayan nyo guys, palibot. Ayan. Nagdala pala ako ng camping gear, guys. Parang malapit din siya sa sa may syudad, no? Kasi hindi naman syudad, sa parang community area kasi may naririnig akong sound, eh. Pero wag mo naman palalabasin yan, sound na naman ng biringan yan, ha. Dito ngayon para may naririnig akong sound kung sakali man nga dito na tayo maabutan ng gabi. Dito na tayo tutulog, no? Yan, tara. Ang naging comment ko lang kasi ang gusto ko kasing ma-feel na talaga nagka-camping ka or kasama mo kami. Yun lang, naririnig ko lang yung sounds nung nawawala yung illusion na ikaw ay nasa gitna ng gubat, eh. 'Di ba, pag narinig mo yung sounds. Anyway, maganda pa rin yung yung okay. Ito yung nagsiset up siya dito. Nasa-set up siya ng tent niya. 'Di ba? Dito na lahat, guys, ilalim. Nandyan yung kaldero, nandyan yung kain. Bumili din ako ng manok. Ayan. Tapos bumili din ako ng bigas. Magsasaing tayo dito, guys. So, ayun, guys. Ito yung mga gantong content, supportado ko to. 'Di ba? Tutulungan pa kita na mag-promote ng video mo. 'Di ba? Isa ako sa magiging fan mo. Dito tayo magtatayo ng tent natin at dito rin tayo magluluto. Okay? Hanap mo na akong gamit. Dito tayo mag-ghost hunting. Siguro dito na rin ako magpagabi, guys. Ano na ngayon, eh. Dapit hapon na. Gaganon mo pa kasi yung mga tent na alam ko, yung 'di ba may stick pa na tutusukin mo, 'di ba? Ito maganda yung sa tent mo. Parang aayusin mo lang siya, na automatic siyang mabibuild din. Galing. Set up ko pa rin, pero at least hindi siya... Kaya ako tinitugtog itong mga dito, guys, na to, baka
Pag mahigaan dito, para hindi masakit. Walang matulis. May sound pa rin sa background, ano? Sayang. Kung walang sound sa background yun, syempre may illusion sana tayo na siya ay nasa gitna ng gubat. Di ba? Pero panira talaga yung sound sa background. Parang ang feeling ko tuloy, di ba? Parang feeling ko tuloy, ito gubat to. Then, pag nilingon niya sa kabila yung camera niya, puro bahayan. So, ano natin. Yeah, maganda to yung magluluto-luto ka, 'di ba? Kasi sa mga ganitong content, alam mo yung katulad namin tayo, na katulad namin na wala namang kaming kapasidad na mag-camping na ganyan. Pag napapanood ka namin na ganyan, syempre feeling na rin namin kasama ka namin, 'di ba? Na nasa gubat tayo. So yun lang ano, then banda rito, ito to, gusto ko to tong kumakain siya, ano, yung kumakain-kain siya dito. Ano natin? Patay ng kutsara. Kasi ano eh, maganda naman eh. Yan, linisin lang natin para okay naman gamitin. Okay? So yan guys, pwede na itong isa. Yan. Tsaka meron akong panandok. Ginawa. Malapit ka ba sa ano? Sa road? Luto-luto. Ano sa ito? Matibay ng kamay ni Donsky nila papasok. Anyway, yan naman yung gist nung ano niya, nung video ni Sir Donsky. Then yung banda rito, naglalakad-lakad ka dito eh. Yung may, ano yun guys? Yung Guys, kaya magiging ano yung ano natin ba dito na tayo tulog. Alaka na yan. Well, yung let's say na maging OA si Sir Donsky dun sa ano yun, di ba? Okay, at least hindi na meke. Okay na to sa akin. Di ba? Okay na to sa akin tong content na to. Kasi nung pinanood ko to, hindi ko na malaya, naka 20 minutes ako dito eh. Kakapanood sa kanya eh. Dito ako naging interesado doon sa niluluto niya. Anyway, yung mga ganitong content, wala akong problema dito. Very good to, very good. Kung may po naman ako, yun nga lang yung sounds nga lang, ano, na nababasag yung illusion na tayo ay nasa kalagitnaan ng gubat dahil naririnig natin yung sounds nung kapitbahay. O ng mga nasa community. Anyway, lipat tayo dito kay Kuya Red, no? Ito naman, ito actually, pinanood ko yung intro lang nito. Pinanood ko yung intro nito. 'Di ba? Maganda, parang breath of fresh air din siya. Nag-i-improve tong mga idol natin Nag-i-improve natin na nyo. Although na ghost hunting pa rin to si Kuya Red, pero at least nag-i-improve sila. Inaasahang pangyayari na naman ang naganap sa dumadalig tantangan, kung saan mayroong isang lalaki ang nagmaneho ng motorsiklo at sumalpok ito sa malaking nakaparadang truck. Ang kanyang asawa at 4 na buwang anak ay nauna na doon
sa matalam kung saan naroon ang Forward na natin ha. ina kung saan siya ay Panoorin nyo to sa channel ni Kuya Red. sa Ito yung intro ni Kuya Red. Doon tayo sa content. Ginalingkuran ako, nakatubang ko sa highway, nagapangapi. Nya, pagkuan, kay katong traka nga nabanggaan niya, na ayaw nagasunod nga prime mover Ganda nga ng to. pagkakaano ni Kuya Red, pagkaka-edit nung ano. Nya, naglakaw katong prime mover, nusulod sa Biotic. Nya, Kaya ano, alam nyo, kung akong tatanong nyo, hindi ko kakayanin yung mga ganitong vlog eh. Pero nagbabalak akong ano, mag-vlog. Nagbabalak akong mag-vlog, di ba? Pagka pinag-iisipan ko eh, basta sana matuloy, no? Yung iba-vlog. Di ba? Yung lalabas-labas din ako ng bahay. Pagka ano, katong nakamotor siguro, abi niya, wala na ginasundan. Nya, nag-overtake siya gulpe. Pasulod. Nya, pagkalagpok ana, disgrasya na, nakita na ako nga katong iyang helmet, abi na ako gani, helmet di nga pi. Nagresponde, mga last, nagkulbaan na mo, kay nakapangga gusto ko. ko to itong Daw part to na sa ano, kwan, na sa estimate. nag-i-interview si Kuya Red. Kaya lang, ito, nandito na naman tayo, ano, dun sa ako rin, hindi ko rin naman kaya. Pero may mga technique kasi yung ginagawa, yung mga vloggers na, alam mo yun, na-chop nila yung interview, na ang ipapapanood lang sa'yo, yung mga importanteng part. 'Di ba? Sana ma-master din yun, yung part na yun. Ako hindi ko kaya yun eh. Ako sinasuggest ko lang naman, hindi ko na sinasabi na kaya kong gawin yun, kaya ako pinapagawa. Gusto ko kasi maging maganda rin naman yung vlog ni Kuya Red. Naman daw dito ang iyang Kasi pamilya. just imagine, 4 minutes na tayo nanonood, puro kwento Yeah. ni Kuya. Yang Pwede anak, namang 5 years paikliin old. yun eh. Dahil Pero at least pa paano naman, di ba? Tapos 4 months old pa lang ang baby niya, nadula na siya. Excited guro siya makauli. Tapos aran na disgrasya kung hindi halong na. Disgrasya gid hindi tabalan ng kinabuhi. Hinay-hinay kasi sa sa pagmamaneho. Hinay-hinay, men. 'Di ba? Kaya nga minsan pag nagda-drive ako, mapakotse man or motor, 'di ba? Hindi naman ako nagmamadali. Umaalis na lang ako, halimbawa may lakad ako, umaalis na lang ako na maaga sa bahay. 'Di ba? Kesa yung magmamadali. Well, nangyari na sa akin once 'yon, yung pagpapasok ako opisina dati. 'Di ba? Yung late na ako. Sobrang traffic naman kasi talaga minsan. Na hinahabol ko talaga yung red light. Pero wag gawin 'yon, 'di ba? Tsaka hindi talaga ako mabilis magpatakbo. 'Di ba? Sinasabi ko nga sa inyo, yung mga nakakasabay ko nga sa daan, ako nakikita ko na alam nyo ba sa speedometer ko, 'di ba? 50 pa lang ang takbo ko, feeling ko na lumilipad na ako, tapos nakikita ko sa tabi ko maraming mga motor na zoom zoom gumaganon-ganon. Ano ko yung feeling mo ngayon? Kasi hindi talaga ako sanay magmotor. Kotse ako sanay. Sa kotse, 'di ba? Kahit abutin ako ng 80 sa kotse, hindi mo kasi mararamdaman yung yung hampas ng ng hangin. Unlike yung motor talaga, para akong hinihila talaga, may drag talaga sa akin pag makaabot ako ng 50. 'Di ba? Hindi ko alam pero takot ako magmabilis sa motor. Sa totoo lang. Be patient pag tayong magmadali lagi. 'Di ba? Lalo na kung hindi naman traffic, 'di ba? Relax lang. Takbong relax lang. 'Di ba? Minsan kasi napapansin ko, halimbawa pag ganyan na daan, yung gutom na gutom sa daan, talagang kumare mag-Superman pa eh.
Huwag ganon, di ba? Relax lang. I-enjoy nyo. Pag ganyan kagandang tanawin sa probinsya, magmomotor ka dyan, enjoy nyo yung paligid, di ba? Yung may hangin, di ba, na umaano sa'yo. Lunos-lunos po ang nangyari at kaawa-awa ang nangyari sa isang lalaki. Dito banda naka-park yung yung malaking truck na nasa picture. Daming itlog ah. At doon galing. So makikita mga idol, sobrang dami na. Kung alam natin, kung kayo ay matagal ng taga-subaybay sa ating channel, Kuya Red Goes Adventures, sobrang dami na po ang disgrasya nangyari dito. Kahit dahil sa sobrang diretso ng daan. Kaya normal lang na yung mga Yung feel daanan kasi yung diretso tapos hindi pa traffic. sakyan dito ay sobrang bilis talaga magpatakbo. At kahit merong speed limit dito na 50, merong 40, hindi pa rin naiiwasan. Kahit titingnan mo yung mga takbo nila, hindi ganun kabilis ang 40 km per hour. Mas mahina pa po dyan. Kaya lang sa sobrang diretso, hindi natin naiiwasan yung mga pangyayari na pwedeng ikakikitil ng buhay natin. Doon na tayo sa mismong investigation ni Kuya Red. Diba? Ipa rito. Yan. So ito yung hindi na natin panonoorin bibilisan na lang natin, men. 'Di ba? Kasi 17 minutes na eh. Dito napapanood ko dito sa anong tawag diyan, dito sa exploration niya na to. Hindi naman siya nameke. Although gumagamit pa rin siya ng ghost tube. Alam niyo naman tutol talaga ako diyan sa ghost tube na yan. Kahit nga si Sir I Am Reverie gumagamit ng ghost tube eh. Friend natin si Sir I Am Reverie, 'di ba? Pero talagang tutol ako sa ghost tube. 'Di ba? May mga legit akong ghost hunters na nakilala na gumagamit din talaga ng ghost tube. Pero sa akin kasi, men, hindi, bibigyan ko na rin ng since yung paggamit ng ghost tube, depende naman, igagalang ko naman yung paniniwala doon. 'Di ba? Kasi wala namang masamang gumamit ng ghost tube eh. Kung feeling mo talaga na kaluluwa yung nagsasalita sa ghost tube, sige, ibibigay ko na. Kaya ito, napansin ko din naman dito sa vlog ni Kuya Red na yung paggamit niya ng ghost tube dito, acceptable naman. Although di ba, madalas nating i-criticize, yung paulit-ulit na lang ako doon sa ghost tube na yan, At least dito, bibigyan ko naman ng credit si Kuya Red na hindi talaga siya nameke. 'Di ba? Kung ang i-discuss niya dito ay yung tsaka may tinitesting pa siya dito, Ine-explain niya. Maganda 'yon. Inaalis niya yung doubt natin. Kung mapapanood niyo kasi itong video na to, meron siyang tinitesting dito na pag lumalapit siya do sa bakal, tumataas yung reading ng ng EMF meter, 'di ba? Yung nag-i-spike. Pagka nilagay mo sa sa bakal yan, nagtataas. Then dinibunk niya naman pinakita naman ni Kuya Red yung epekto ng bakal doon sa akin naman okay 'yon. Walang problema doon. Kung pumapalo talaga yung EMF meter niya diyan, wala akong magagawa. Hindi ko naman pwedeng magbulag-bulagan kung talagang pumapalo. At kung feeling niya talaga yung sinasabi sa ghost tube ay sinasabi ng kaluluwa 'yon, hindi ko naman tinututulan. 'Di ba? Maganda na 'to. 'Di ba? Sa lahat ng mga investigation ni Kuya Red dito, ito yung pinaka-truthful na investigation na napanood ko sa kanya. Unlike yung isa, 'di ba? May kinontent siya before eh. Okay na tong ganito. Yan, yung mga nahihirapan mag-focus yung camera, 'di ba? Katulad nga na sinasabi ko, kung magiging bias ka dun sa mga evidence na nakukuha mo, okay na sa akin 'yon. 'Di ba? Wala nang doon, wala nang masama doon. Kasi nga kaya ka nga nag-go something doon, syempre,
lahat ng mararamdaman mo dyan nakakaiba, iisipin mo talaga paranormal yun. At understandable naman yun kung isa kang ghost hunter talaga. Ngayon, ang mahalaga lang naman kasi, wag ka nang mameke na yung maglalagay ka na. Katulad may isang video ka dito eh. Parang ganito din yung video mo sa tulay naman. Ano bang title ng video mo nun, Kuya Red? Yung naglalagay ka pa ng white lady, men, di ba? Sana ba yung video mo na yun? Busit na busit talaga ako dun, Kuya Red. Ito, oh. Dito ako busit na busit, men eh. Yan, oh. Gumagawa ka pa ng ganito, di ba? Na hindi ko naiintindihan bakit kailangan gumawa ka pa ng ganyan, men. Di ba? Yan, oh. Yung... Bihira. Diba? Ito yung mga tinututulan kong bagay. Pero kung ang ghost hunting mo ay katulad naman itong yung recent mo, wala namang masama dito. Wala namang masama dyan, o, yung ginagawa mo dito. Kasi hindi ka naman nagtatanim ng ano dyan eh. Nagtatanim ng white lady dyan eh. Tanim white lady. Meron ba dito? Baka mamaya nameke ka rin dito ah. Diba? Binibuild up na kita, Kuya Red. Baka banda rito namemeke ka pa rin, diba? Wala na ba dito? Ng salita, naniniwala ako mga idol. Sabi niya dahan-dahan. Naniniwala ako na ito, mga isa or dalawang spirito lang to dito. Kasi hirap silang magbato ng salita. Ito yung problem kasi. Di ba? Kahit hindi ka namimeke, feeling ko kasi bawat salita ni Kuya Red, may intention siya na ano eh. Na promise ko hindi ko sila ibabash eh. Alam mo ba, bago mag-start itong video na to, nag-promise ako para makabawi naman ako sa dalawang to, hindi ko sila ibabash. Pero yun daw, magsalita naman si Kuya Red dito, parang spirito lang to dito. Kasi hirap silang hirap silang magbato ng salita eh. Kung papansin, nilulusot ni Kuya Red na hindi kasi siya hindi kasi siya maka-made up yung mga pinagsasabi diyan sa ghost tube na yan. Hindi niya kasi ma-made up kung ano ibig sabihin dahil random words yung lumalabas. Dahil hindi siya makapag-isip kung paano niya itatahi do sa istorya ng pagkabangga yung mga sinasabi sa ghost tube. Gumagawa siya ng explanation niya na medyo malayo na sa katunayan, parang sinasabi kaya iba-iba kasi dalawang espiritu. I mean, anong pinagbatayan mo na dalawang spirit yon? Ano yung indication na dalawang spirit yon? 'Di ba? Dapat man lang may sign, halimbawa may narinig kang kalabog dito at the same na may kalabog dito. Hindi naman pwedeng isang espiritu, ibig sabihin dalawang espiritu yon. Pero anong pinagbatayan mo na dalawang spirit yan, men? Dahil hindi mo lang maintindihan yung sinasabi. Yung location na maraming halos hindi nag-i-stop yung salita nito eh. Pero ito siguro mga isa o dalawa lang kaluluwa. Tapos yung mga ganyan. At dalawang beses niya binanggit yung salitang bilanggo. Okay, so siguro. Kasi sabi ko lang siguro. Di ba? So kung i-summarize natin yung mga word na ginamit nila, ang tanong ko siguro sa kanya is, may mga nakakulong ba? Ang sagot niya is, ano ba yun? Hindi ako sigurado, parang ganun. Kasi may mga pagkakataon katulad nung kausap mo si Justin, na ghost tube ka, sinabi dun sa kitchen. Hindi mo magawa ng anyway, no? Yung video naman to be fair naman, so far sa dinami-dami ng video na panood ko kay Kuya Red, ito yung pinaka-truthful sa lahat. Kaya lang mga kababayan ko, parang yung ginagawa nyo na tong dalawa ni Donsky, parang too late na eh. 'Di ba? Parang huli na ang lahat, men eh. Kasi alam nyo magiging impact ng ginagawa nyo, bigla kayo nagbago na ganyan. Parang hindi ko sinabi nagbago kayo, I mean, ano ba tamang term? Yung biglang nag-iba. O nga, tamang term na yata yung nagbago. Biglang nag-iba yung aura ng video nyo. 'Di ba? Parang ganito parang nung una sanay kami mga fans mo, sanay kami na palaging may nakikita sa video mo. Palaging may nararamdaman.
'Di ba? Tapos bigla na lang ganito mapapanood yung wala halos kaming nakitang multo. 'Di ba? Nagigets nyo? Parang ang mangyayari nun, hindi ito yung Kuya Red na kilala namin 'Di ba? At mula doon mapapaisip na yung mga tao doon kung bakit parang bigla kayo nagbago. 'Di ba? Hindi ko naman sinasabi na wag nyo nang gawin yan, kaya lang syempre mahihirapan na kayo niyan, men. Feeling ko pinipilit nyo magbagong buhay eh. Feeling ko lang talaga. Or nagpapalamig lang kayong dalawa. 'Di ba? Hindi nyo kasi matatakasan yung yung past eh. Hindi nyo matatakasan na hindi nyo matatakasan na na nameke kayo ng video dati eh. Kasi yung pamimeke nyo, yun na naging part ng success ng vlog nyo eh, kung bakit kayo dumami ng subscribers. 'Di ba? Dahil doon sa pamimeke nyo. Kasi kung halimbawa kayo eh, kasi nga naman mabilis nga naman talagang lumaki ang channel mo pag marami nakikita doon sa video mo. Kasi kung ang nangyayari, ikukumpara yung channel yung dalawa ni Sardonsky sa mga legit na ghost hunters. Ang boring kasi ng mga legit ghost hunters eh, sa totoo lang. 'Di ba? Maghihintay talaga kayo doon. Saka ang ginagawa ng mga ghost hunters, pag may narinig na kaluskus doon, isang kaluskus lang, talo na sila. Oy, ano yun? 'Di ba? Ganun yung mga legit. Pero kayo, unli kalabog kayo eh. Unli apparition. 'Di ba? At naging part 'yun ng experience kapag nanonood sa video nyo tapos biglang magiging ganito. 'Di ba, men? Malaking adjustment para sa mga nanonood. Good luck na lang, sana maka-recover pa kayo pag bigla kayong ganyan. 'Di ba? Kasi hindi niyo pwede talagang takasan yung past. 'Di ba? Lalo na yung ang malaking, alam mo, naging problema kay Kuya Red kasi madaling magpanic si Kuya Red eh. Kung yung barangay issue mo, ibinaba mo, yung barangay issue mo, hindi mo binroadcast in public, medyo smooth sailing ka pa ngayon, Kuya Red eh. Kahit biglang halimbawa, nawala yung video mo, kasi di ba may binura kang video, yung pinabarangay ka. Then biglang bumalik ka uli doon, inano mo yung dapat hindi ka na nagpaliwanag doon, men eh. Ako hindi ko na sana mahahalata yon na niretract mo yung mga sinabi mo doon. 'Di ba? Kaya lang syempre don't know, kasi sobrang panic mo dahil akala mo madedemanda ka, need mong ipakita sa mga fans mo para wag na tayo magbullshita na ang goal mo talaga doon makahingi talaga ng tulong. 'Di ba? Kasi panay ang parinig mo na doon ng na wala naman tayong pera, wala tayong pambayad ng abogado. Then at the same time, nagyayabang ka doon na magkakaso ka pabalik. Wag na tuloy, di ba? Men, yun ang nagiging problem kasi. Sa hindi mo nangyayari, hindi na maibalance ni Kuya Red yung buhay niya bilang vlogger do sa tunay na mundo. Kaya pag nag-clash yung dalawa, hindi niya alam kung paano lulusutan. 'Di ba? Kaya nga sinabi ko, kung halimbawa kung nagkaka-bookingan na kayo, wala pa ako sa ghost hunting community noon eh. Noong nagkaka-bookingan to sila nila Alpago 01 at sila Kuya Red. Kung starting noon, for entertainment purpose kayo, lahat kayo lusot eh. 'Di ba? Yun na yung tanging paraan para maka-gain ng totoong pagmamahal galing sa mga supporters nyo. Wala talagang pinanindigan eh. Ngayon, pag lalong paninindigan niya, lalo kayo mahihirapan yan, men. 'Di ba? Maaring maging malamig kayo ngayon, no? Maging malamig kayo dahil nagli-legit kayo ngayon. Pero tandaan nyo, pag nameke na naman kayo, nandito na naman uli ako. Nandito na naman. Kasi, di ba, hindi matatapos to. Ang only way para matapos ito, umamin talaga kayo. Yun lang naman eh.
Meron kanina, may nagre-request kasi sa akin kanina sa baba. Marami nagre-request, marami nagsasabi. Grabe daw ang panloloko nila AlphaGo 01, nila 44, nang hihingi pa ng GCash. May nag-send pa nga sa akin ng ano eh, ng link eh. 'Di ba? AlphaGo 0, tingnan natin. Na nanghihingi ng GCash na pang-gas. Saan na ba yan? Sabi ganon. Ghost Hunter 44, humihingi ng tulong sa akin pero wala akong pang-gas. Diba, G? Para sa akin, kung akong tatanungin nyo, ito ha, kung akong tatanungin nyo, diba, medyo ano yon, medyo budol ng konti. 'Di ba? Or budol na talaga, hindi konti. Kasi nga 'di ba, parang humihingi ng tulong sa akin si 44. Pero alam ano ba ang dahilan bakit hindi ko matira tong mga to? 'Di ba? Ito katulad nito, no? Creepy Hunter update. 25k daw ang kailangan, kaya niya nagawa. Kaya niya nagawa daw, 25k ang kailangan, kaya niya nagawa. Pakinggan, 'di ba? Birthday ko na sa 01. Handa ako tanggap gift GCash, 'di ba? Ito, kung akong tatanungin niyo, ito, ano talaga 'to? Literal na panghihingi talaga 'to. 'Di ba? May mga dahilan dito na panggas, etc., etc., 'di ba? Sa akin kasi, alam mo kung bakit hindi ko na pinapansin itong mga to? Umamin na kasi itong mga to. Yun yung main goal. Kaya nga sinabi ko sa inyo, tamo sila Ghost Hunter 18 din. Alam nyo ba na nagkamurahan pa kami nila Ghost Hunter 18 nun? Ghost Hunter 18. Tignan mo yung mga video ni Ghost Hunter 18. Saan ba dyan? Ito, Ghost Hunter 18. Videos niya. Di ba may mga ganyan, Dokyo nakaligtas matapos pinagtataga, Kael na naman nabihag ni Boo, etc., etc., di ba? May mga parinig din yan sa vlogs nila. Anong dahilan bakit hindi ko na tinitira sila 18? Umamin na kasi itong mga to. Di ba? Ano naman ngayon bungo kung umamin may naluloko pa rin, di ba? Hindi naman ako pulis eh. Ang advocacy ko lang, ipaliwanag sa inyo na ito ay hindi mga totoo. Pag umamin itong mga to, kahit mambudol pa yan, wala na akong pakialam dyan. Yun lang yung mission ko eh. Paaminin tong mga to. 'Di ba? Yun lang yung maibibigay ko na tulong sa mga naluloko. Yung sabihin na itong mga ito ay umamin na. 'Di ba? Kaya nagfo-focus ako doon sa mga ghost hunters na matitigas ang pagmumuka, na hindi umaamin. 'Di ba? Kung akong tatanungin niyo, pambubudol ba yung ginagawa nila nila 18? Nila AlphaGo 01? Oo. 'Di ba? Kaya lang ba't hindi ko kino-content? Umamin na yung mga yan eh. Nyo na yon? Decision nyo na yon. Hindi naman sa lahat ng oras kasi babantayan mo yan eh. 'Di ba? Nasa inyo rin yung pag-iingat. Nagawa ko na yung part ko diyan sa mga yan. 'Di ba? Parang ganito lang yan, men, dito sa winarningan na tayo ng kapulisan. Dito sa lugar na to, sa Quiapo, sa Quiapo, 'di ba? Dito sa lugar na to sa Quiapo, maraming nai-snatchan. 'Di ba? Talamak ang pangi-snatch dito sa Quiapo na to. Sinasabihan na kayo ng pulis. 'Di ba? Hindi naman lahat kasi nang nandoon ay mahuhuli ng pulis ng mga magnanakaw doon. Ginawa na ng na-prove na ng pulis na ang Quiapo ay pugad na mga snatcher talaga. 'Di ba? Proven na 'yon. Hindi naman first time na mangyari 'yon eh. Kaya nga sinasabi ng pulis na ito, maraming dito, maraming snatcher dito. Matigas pa rin ang ulo mo. 'Di ba? Nagsuot ka pa rin ng alahas, nagsuot ka pa rin ng gumamit ka pa rin ng cellphone na mamahalin doon at ginaganon-ganon mo pa yung cellphone mo o na-snatch. Kasalanan pa rin ba ng pulis 'yon? 'Di ba? Nasabihan na kayo eh. Katulad niyan, sila 18, sila AlphaGo 01, sila 44,
'Di ba? Sila Istoryang Kilabot. 'Di ba? Nasabi na nga na fake for entertainment purpose Na isabi na sa publiko Ngayon, maniniwala uli kayo dyan, tapos isusumbong nyo sa akin. Paano ko pa naging kasalanan yon? 'Di ba? Mas magfo-focus ako doon sa mga hindi umaamin. Kaya nga kung kayo supporter ni Kuya Red at gusto nyong tigilan din si Kuya Red, paaminin nyo yan. Paaminin nyo si Kuya Red tsaka si Donsky. Wala nang makikialam sa mga yan. Kahit mambudol pa yung dalawang yan. Maniwala kayo sa akin. Pati sila Zards, lulubayan ko na yan. 'Di ba? Wala na akong pakialam diyan. Yun lang naman hinihingi ko 'Di ba? Ay bakit mo pa hinihingi? Ano bang pakialam mo? Ay di wala akong pakialam. Ba't kayo may pakialam kayo sa akin? Gusto ko 'Di ba? At kahit pa sabihin, uulit-ulitin ko na lang kahit pa sabihin nyo na bias ako towards kila Ghost Hunter 18, kila AlphaGo 01, kila 44, kila choice ko yon. Walang batas na nagsasabi na lahat ng Ghost Hunter kailangan kong i-debunk. Walang batas na nagsasabi na ganon. Na invalid ang pagdidebunk ko kila Kuya Red at Donsky kung hindi ko i-debunk sila AlphaGo 01. Walang ganon. Choice ko pa rin yon. Wala rin kayong magagawa doon. Kung sila Kuya Red lang gusto ko i-debunk, wala rin kayong magagawa. 'Di ba? Kung sila 88 lang i-debunk, wala rin kayong magagawa. 'Di ba? Huwag niyo akong puwersahin. 'Di ba? Pero binibigyan ko kayo ng idea kung bakit hindi ko ginagawa yung gusto nyo. Dahil nga yung mga tinuturo nyo sa akin, umamin na. Kung may naluloko pa yun, wala na akong magagawa doon. Dito pa nga lang sa hindi umaamin Kahit sobrang paliwanag ko na dito na peke, ito ako pa yung inaaway 'Di ba? Lalo na yung mga umamin na. Ano pa ba ang i-debunk mo sa umamin na? Umamin na nga silang peke, 'di ba? Pambihira. Ngayon ko lang naayos yung microphone ko. Ngayon malakas na yung boses. Kaya pala may nag-comment kanina sa akin. Ang sabi sa akin, ba't daw mahina yung microphone ko? Hindi ko pala na yung volume ng mic ko. Anyway, mga kababayan ko, pagpatuloy natin tong pinag-uusapan natin dito. Ngayon, kahit nasa malayo ako, buo na yung boses ko. Kanina, kahit isaksak ko na yung bibig ko sa kahit isaksak ko na yung bibig ko sa microphone, ano pa rin. Anyway, dito sa pag-uusap natin, mga kababayan ko, ihinaan ko nga ng konti. 'Di ba? Dito sa pag-uusap natin kasi, katulad nung sinabi ko nung una, mahihirapan na kayo. Hindi ko naman sinasabing malalampasan nyo yan, Pero dito, mahihirapan na kayong makarecover niyan, Kung ipagpapatuloy nyo ito na magpapaka-legit na kayo parehas. 'Di ba? Pagka nagpaka-legit kayo parehas, hahanap-hanapin kasi ng tao yung mga dating ginagawa nyo before. Kapag hindi na nakita na ng tao yung ginagawa nyo before, 'di ba? Doon na kayo babagsak nun. Kasi unang-una, yun ang dahilan kung bakit kayo sinubscribe Kasi nga ang dami nakikita Naalala ko yung mga comments ng mga fans nyo sa mga legit na Ghost Hunters. 'Di ba? Sinasabi, ang boring naman yung panoorin, wala naman nagpapakita, 'di ba? Kasi nga kayo yung nag-set ng standard na 'yon. Ngayon, kung kayo mismo ay gagawa ng legit at wala na masyado makikita sa vlogs nyo, babagsak na yung views nyo niyan. 'Di ba? Ang pinaka tingin ko na paraan para maayos nyo pa yan, 'di ba? It's either bumalik uli kayo sa pamimeke, labanan nyo uli ako, or umamin kayo na mag-hope na lang kayo na natanggapin ng tao kung ano talaga yung ginagawa nyo. Actually, malaki ang possibilities na matanggap kayo 'Di ba? Ng mga tao. Anong patunay? May mga nagko-comment nga sa akin, Kuya Red Donsky, na alam naman naming fake yung video nila. Tanggap naman pala kayo ng mga fans nyo, na fake yung video. Kaya lang, ang problem niyan, pagka sila mismo ma-offend na yan, alam na nilang fake kayo, pagmamatigasan nyo pa rin na totoo kayo. 'Di ba?
At yung mga naglalaban sa inyo, kasi feeling ko dito hindi nyo afford talaga umamin eh. Kasi may mga fans kayo na paniwalang-paniwala talaga sa ginagawa nyo. 'Di ba? Once na umamin kasi kayo, yung mga fans nyo na yon, yun ang magpapabagsak sa inyo. Kasi niloko nyo sila. 'Di ba? Pucha, nilalaban kayo ng patayan ng mga yun eh. 'Di ba? Ilang beses na ba akong pinagsabihan ng mga yan na, putang ina mo bungo, sumama ka doon nang malaman mo yung totoo. Ibig sabihin, nag-hope talaga sila na totoo yung ginagawa nyo. 'Di ba? Ngayon, kung yan ay pagmamatigasan nyo pa rin, yung ginagawa nyo na yan, at pipilitin nyo pa rin na totoo yan, siguraduhin nyo habang buhay nyong mapapanindigan yan. 'Di ba? Kasi sa ayaw sa gusto mo, malalaman at malalaman din yung totoo eh. Magkakaroon din ng fatigue yung mga tao eh. Lalo na, ngayon nga, hindi ko nga maintindihan kung bakit hindi pa nila nakukuha yung pattern nyo eh. 'Di ba? Katulad halimbawa sa may isang lugar, pag yung mga lugar na pinupuntahan nila, lalo na si Sardonsky, pag yung mga lugar na pinupuntahan nila ay may kakolab sila na hindi nila kilala, walang nagpaparamdam, walang nagpapakita. Pero pag yung lugar na familiar sila at yung mga kasamahan nila ay mga kasamahan din nilang peke, kalabugan ng kalabugan at may nagpapakita. 'Di ba? Doon pa nga lang mahuhuli mo na yung yung kapikian na ito eh. 'Di ba? Tingnan mo, nakakolab ni Donsky si Dax. Tama ha? Adventure Dax Donsky Gash TV. 'Di ba? Nag-collab silang dalawa sa Campo Bello. 'Di ba? Campo Bello. Ano nangyari dito sa collaboration yung dalawa dito? Hindi nakaporma si Donsky dito. Wala ka kasing matataniman ng white lady diyan, men eh. Pero subukan mo ang mga kasamahan mo diyan, sila Kuya Red, sila Alikambo. Kalabugan ng kalabugan yan, men. Pero ang kasama kasi ni Donsky dito, si Adventure Dax. Kailan ba 'to nangyari? 1 year ago. November 17. 'Di ba? Last year. Ano ba ngayon? November 12. Last year lang nangyari 'to, 'Di ba? Walang white lady nagpapakita dito. Just imagine, Campo Bello yan. Campo Bello na supposed to be, dapat maraming multo talaga dyan. 'Di ba? Mayaman ang history niyan eh. Pero ngayon, wala ka makikita dito. May mga spike dito eh. Tingnan nga natin. Anong klaseng paramdam yan? Si ano yun eh. Si Adventure Ducks yun eh. Tingnan natin, may naglalakad daw sa taas. Di ba? Tao dyan? Hindi nga sila panig. Tao dyan? Tao dyan? Hindi lang doon. Ha? Tama ha? Ano bro? Ha? Ay sayaw to view, bro, kabyaw. Hindi nga sila panig. Tao dyan? Tao dyan? May naglalakad daw, Hindi naglalakad sa taas, bro. Meron. Di ba? Pero ang labo, hindi ito katulad ng kalabugan nyo. Ibang-iba pagka may kakulab kayo na na legit. Ibang-iba yung dating eh. Sana pag-aralan nyo itong mga videos na to, Subukan mong, hindi, yung inuuo mo dyan, si Adventure Ducks yun, tinan mo ha. Pero si Adventure Ducks yun. Hindi ka makaporma Donsky, di ba? Pag may kakulab ka na na legit. Ay, hindi pala paniki. Akala ko paniki. Di ba? Pero explainable yun, yung kung may narinig man sila naglalakad. Ang dami kasing ang dami kasing ibon eh. Naliparan ng liparan eh, di ba? Bro, so contaminated na yun. Ha? Bro, tingin ka sa akin, bro.
Pumula mata man kanina eh. Wala. Pumula nga. Guni-guni mo lang tama, hindi naniniwala siya. Weh. Di ba? O dito, may spike pa dito. Ito pa yung part na ano. Tingnan natin to. So just imagine kung makikita mo tong video mo, oh. Dito po kasi makikita kung nire-replay yung video eh. Dito po kasi banda sa baba, 'di ba? Pag makikita, pag may spike yung video, ibig sabihin may nangyayari diyan, most viewed 'yan. O dito tayo sa bandang dulo. Anong mangyayari dito? Di ba nadaanan natin to? Ano yan? Ibon. Oh. May bagong yakap. May mangyayari ba? Si MGX din palang kasama nyo dito eh. So wala. Walang nangyari. Di ba? Walang nangyari, men. Tingnan nyo, pag ang kasama mo legit, walang nangyayari. Dapat ito yung ano, isa dapat yung tinitingnan ng mga ano dito eh. Ng mga, anong tawag dito? Ng mga ano mo, ng mga audience mo. Bakit kapag nakikipag-collab ka sa mga Taga-Luzon, walang masyadong nangyayari? Pero pag kayo lang, kalabugan ng kalabugan, may umiiyak pa, may white lady pang nagpapakita. Di ba? Hindi ba isa yan sa napapatanong kayo? Pag may kakulab yan si Donsky na Taga-Luzon, walang nangyayari? Tapos yun, di ba? Nagtipon-tipon yung mga Mindanao at Luzon Ghost Hunters, pumunta sila sa Clark dati. Ba't wala nagpapakitang white lady doon? 'Di ba? Kasi nga, 'di ba, isa 'yun sa mga mga paraan para malaman yung fake o hindi. Nagigets niyo na ibig ko sabihin? 'Di ba? Kakulab nila yung Team Kulabot, wala silang nakikita na na multo. Walang white lady, pero pag nasa Mindanao na sila at sila lang nila, sila Alicambo, sila Bing the Creepy, sino pa yung mga kasama nila? Sila Joseph Ghost TV, sila Kuya Red, kalabugan ng kalabugan niya, sila Reborn, Ma'am Sheila, kalabugan ng kalabugan yan. Pero pagka mga hindi nila kabarkada yung kakulab nila, ang tahimik. Anyway, mga kababayan ko, napahaba na yung daldal ko. Yun lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.